Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Bakit iniimbestiga ng Kongreso? You don't scare me. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Binutata ni Congressman Marcoleta itong kawalang integridad ng mga tuwadkom. Paano ba naman kasi puro pananakot ang ginagawa nila ngayon dito kay Tatay Digong at VP Sara na kung hindi di umattend isa-cite in contempt na talaga ito. Grabe naman yan. Kung kaya naman ang rebat nitong si Congressman Marcoleta bakit kayo umaastang parang Batas, Paduano, Abante, Dan Fernandez, Barbers at iba pa? Legislatory lang naman kayo. At kung dinededma na rin naman kayo ni PRRD, bakit hindi nyo pa isampa sa Supreme Court? Halata masyado na kayo lamang ang may kagustuhan na bigyang drama o highlight ang paninira sa mga Duterte. Totoo nga naman mga kababayan. Pero bago pong lahat huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, sinagot din ni Tatay Digong itong patutsyada nitong mga pulpul na kongreso na hindi takot si PRRD sa ginagawang pagbabanta nila. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ay, nakita ko na, dala-dala niyo po Hindi. Ang gusto ko sanang, akala ko naman yun ang pag-uusapan natin. Di ba hindi dumating si Pangulong Duterte? Doon sa patawag ng Quadcom, hindi ba? Kahapon Opo, nagagalaitin nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga, hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, dating Pangulong Digong. Ano kinalaman ng abogado? Kasi, siyempre daw, doon nga ako, natataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niyang sapat na kabatiran yung abogado kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Hindi ba? Ang abogado, kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganun. Tama po. So, yung sulat na yun nanggaling sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na mga kadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Well, ang sinabi niya doon, hindi siya naniniwala meron siyang inilinyang mga dahilan. Yes. Opo. Ngayon, kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin doon sa kanyang pahayag ng kanyang kliyente. Doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente, ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama kayo. Ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan, namuna yata ang kadahilanan, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung magkakamali ako, hindi, sa dyaryo ko lang nakuha ito. Ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. Ay doubt, merong may pagdududa. Oo, kung totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun kayo naman i-translate nyo ng mahusay. Ulitin nyo hindi namin masyadong naintindihan. Iinit na naman ang ulo ko pag gaganyan ng Pag sinabi ko, unawaan nyo ng mabuti. Sige. Sabi niya, he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry
in aid of legislation. Yun ang una. Yun Oo. pala. Oo. Na siya ay duda Oo. sa integridad Integridad ng ng Quadcom Mm-mm. sa layo sa paggawa nung Kulang kulang nga eh. yung ano ba yung probity sa Meron Tagalog? siyang pag-aalinlangan Oo. at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Oh, independence. Anong independence sa Yung Tagalog? kanyang pagiging malaya. Oh, at sa Oh. kanyang pagiging malaya. Mm. Ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Ano yan, Yung, pagka-December yan dyan. Hinihintay namin yan eh. Bakit pagka-December? Probity. Hindi ba ko ano eh, probity. Mas mga Tagalog, English na lang ko. Mayroon. Oh, kasi tatlong ano eh. Oo. So, pinagsama-sama ano kasi yung kakayahan, Ayun. katapatan, yun din eh. At walang pagkiling. Yung mga ganyan. ano Walang ba? kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. O, yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat sabi niya, ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. O ginagamit nyo lang na isang kaparaanan, isang stratagem, pang gano'n. Ano? Sa tihiya. No? Oo. Instrument. Para lamang siya ay inyong i-indict, Oo. i-charge, Ano, gano'n, kasuhan. kasuhan Oo. sa krimen na hindi niya naman ginawa. O, yun ang una. O. O, bakit niya yung pagkagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan eh, kasi merong isang abogado na isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya eh. Na, Your Honor, kasi abogado lang naman yan. Anong ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Huwag mo, Correct. yung abogado, ahente lang. Opo. Parang Tama siya kayo. yung messenger. Mhm. Ha? Do not shoot the messenger, sabi niya. Tama. Yung message ang importante. Yung message galing doon sa principal. Mhm. O yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Oo. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung pag-uusapan ay in aid of legislation. Oo. Agree din ba kayo dun mga kababayan sa winika ni Congressman Marcolita na kaya hindi dumadalo itong si PRRD wala na talagang integridad ang mga nasa Quadcom, no? Sapagkat kitang-kita na hindi para sa aid of legislation ito kundi demolition job na siraan ng mga Duterte. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po'y asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman na hindi ko ginawa. Opo. O yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. Oo. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom Aha. na chairman, binanggit, ano? Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. Yan, nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, Oh. they have been vocal in their position that Duterte should be held liable Oho. for the crime of willful killing Nako. Oh, ang tindi nung kanyang statement. under Section 6 of Republic Act 9851. Oho. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Yun pa yung nakapaloob. Genocide and Other Crimes Against Humanity. Mhm. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Oo. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May na-prejudge Nakapagbigay ka na ng Oo. deklarasyon eh, Mhm. na may kasalanan Mm. talaga and the former president should be held Oo. responsible Oho. for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. May naunang na silang decision na eh. Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito sa tunay na korte, Ay, nako. Oho. hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court, Kong, wala eh. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang Oho. technical phrase eh. Yan ang hindi alam ng mga tuwad ko, mga kababayan, sapagkat nag-aastang abogado lamang at hindi naman nila propesyon ang pagkakaroon ng tunay na investigasyon. No? Kaya hindi maiwasan sabihin ng taong bayan na tila'y sirkus, kwentong barbero na lamang ang nangyayari sa usapin ng EJK. Yung they called neutrality of an impartial judge. Yung Okay. pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh, pag tiningnan mo, pati yung suot mo eh, Opo. pati yung pagtingin mo dun sa akusado, Aha. pati yung pananalita mo, kailangang magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong Oho. bias Mm. na Ang maaring pag-iling sa isang panig. maaring no? kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang called neutrality of an impartial judge. Mhm. Itagalog mo nga yung madali ito eh. Oho. Cold neutrality. The called neutrality of an impartial judge. Oho. Pagka Hindi mo alam ang cold.
Malamig. Sipon. Malamig na, parang wala kinikindihan yung neutral eh. Anong klase naman pagpapaliwan? Neutral? Ito ulitin ko Nasa the court neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo diba? niyan, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan, ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino itong Congressman Abante sinasabi nila? At Congressman Fernandez, pareho ko namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kilala ko po yan. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Hindi siya po pwede dito sa court neutrality of an impartial judge. Hindi, mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang action mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of Tama, legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanila pananamit baka nga pwedeng nilang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte. Hindi po sila Oo, court, ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Meron akong babasahin sa inyo. Correct. Sabi niya, dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Itala mo ito ha. Sapagkat yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. Ay, takpo, nakikinig ngayon yan. Ito para Benson versus Senate. para makapag-aral naman sila. GR number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. November 20, 1991. Bago-bago pa. 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation because it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Nakita mo ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yung talagang layunin ng naging Sa mga pagdinig tweet, ko. ang layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng Presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ay Republic Act 3019. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Pagka gano'n, sabi niya, ito'y para doon sa korte. Hindi para sa legislature. Hindi dapat para sa ganito yung nangyayari. Sa Congress, Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Correct. Ito yung sinasabi nito ba? So, kinote pa nila yung isang jurisprudence na sa pangyayari ay magkapareho. Ito ay John P. Watkins versus United States, Lumang lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Sabi niya, but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad it is not unlimited. Kahit na broad yan, pero merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Ay sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin i-draw yung line, Kong? Yung pagiging... I-draw mo ang line kapag ka ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga ay in aid of legislation. Kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno. Ito, landmark na ito. 1955 yata. The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang. Bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun na palagi mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat
napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs. Eh. Tama po. Oo. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, eh bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Sabi niya, kasama ito sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado. Po. Correct. Duterte, Doon pa lang butas na itong Quadcom Kung kaya't hindi nila ma-force kung ayaw dumalo ni Tatay Digong sapagkat alam niyang batas. Naging judge yan mga kababayan. Abogado yang si Tatay Digong. noted, sabi niya. Opo. Ayun sabi niya, the proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to, Jan, balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. Yun ang tama Yun, opo. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Dapat nga wala yan eh. Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan eh. Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang marami natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya pigilan ito, hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun to, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, ay mukhang nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong. Halimbawa, yung, sino ba yung kaibigan mo, si Benny Abante, nakita ko nag-appear doon. Benny Antiporda po. Benny Antiporda. Abante, Congressman po. Gawin natin halimbawa si Benny Antiporda. Naku, bigla nga ako naawa kakapon. Ano nga, gawin natin halimbawa. Ano yung tinanong sa kanya? Tinanong sa kanya kung totoo ba yung sinabi na ikaw involved dito sa smuggling ng droga. Sabi niya, nabanggit yung pangalan mo. Hindi po kanya. Hindi po kanya. Nagpaliwanag siya, di ba? Katunayan niya, si Colonel Acerto, hindi niya nababanggit ang pangalan ko at di wala ako sa... Kiniklear ako. Hindi niya nakikita sa kanyang report at sa kanyang intelligence gathering si Benny Antiporda. Bigla may sumagot agad na... Teka muna, bago na mangyari yun. Ang katibayan po na hindi po totoo yan kasi po, yung dalawa pong witness, naglaban po yung kanilang magkaiba ng statement. Kaya kanya, ang aking pong pagkakaintindi dyan, ay talaga pong hindi po ako involved. May sumagot ngayon. Yun, nako. Pasigaw pa eh. Ito yung nakakatawa dyan eh. Merong isa dyan, na kapag nagtanong, palaging galit. Yan ang pagkakaintindi mo. But it does not follow. Bakit daw? Meron bang ganun? Hindi. Yung judge ba gagawin sa'yo yan? Ang judge palagi lang nakikinig yan. Ang naglalaban, yung dalawang abogado. Isang prosecution, isang defense. Yes. Pero yung judge, palagi siyang nakahawak doon sa court neutrality of an impartial judge. Ngayon, sabi niya, yan ang pagkakaintindi mo. Opo, tama. But it does not follow. Hindi yan ang totoo. Yan ang sinabi niya. Hindi lang sumagot yung Benny. Mahimik na lang. Mabait nga si Benny ko ngayon. Mabait. Kung ikaw si Benny Antiporda. Halimbawa, ako si Benny Abante. Si Ginong Karamps. Sino ba yung si Karamps po. Halimbawa, sinabi niya, yan ang pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat hindi yan ang totoo. Sabi nga, ba't niyo po nasabi? Ano po pala ang totoo? Ayun na. Paano mo nalaman kung ano yung totoo? Paano mo nasabi? Dapat, diba? Yun sinasabi natin eh. Nasaan? Kaya nga sabi ng abogado ni Pangulong Duterte. Ako po'y nagdududa na sa inyo eh. Kung kayo po'y meron pang integridad, independence, or probity para magsagawa ng legislative inquiry. Una, pasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Unang-una, hindi nyo gawain yan. Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung 4 na chairman ng committee na yan, walang abogado yan kahit isa eh. Yun na nga po, Kong. Nagkataon nga ganun.
Meron bang makakapag At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong napakagandang explanation no, ni Congressman Marcolita kung bakit ayaw talagang dumalo ni Tatay Digong dito sa committee ng Tuwadcom. Na ngayon dumako naman tayo dito sa sinabi ni Tatay Digong na hindi ito takot sa mga pagbabanta na cite in contempt ng mga pulpul na Kongreso. Hindi ako takot sa inyo. Yan po ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara kasunod ng muli niyang pagdedma sa pagdinig ng Quad Committee tungkol sa war on drugs. Nadismaya kasi ang ilang mambabatas at sinabing baka raw natatakot lang ang dating Pangulo na humarap sa komite. Ginit ni Duterte na wala na siyang kailangang sabihin sa Kamara dahil nailabas na niya lahat sa kaparehong pagdinig naman sa Senado. Sabi pa ni Correct. Duterte wala umano siyang natanggap na imbitasyon para sa pagdinig kahapon. You don't scare me. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that. At yun na nga no mga kababayan, totoo nga naman kanyang winiwika na hindi alam ang mga ginagawa ng mga Tuwadcom sa harap ng Kamara.